Actor Sandro Mulak narrated at the Senate hearing how he was molested and taught to use illegal drugs by his alleged abusers. Naging emosyonal ang aktor na si Sandro Mulak nang ilahad sa Senado ang umunoy pang-aabuso sa kanya ni Jojo Nones at Richard Dode Cruz. Tumanggi si Nones na sagutin ang ilang tanong kaya nagkasagutan sila ni Senador Jinggoy Estrada. Tinuruan po niya ako kung paano gamitin po yung substance na una po silang humit ni... Isang nakakagulat na revelasyon ni Sandro Mulak ang di umano'y binanggit na niya ang buong kwento kung paano siya di umano'y sexual na inabuso at nirape daw ng mga GMA independent contractor na si Jojo Nones at Richard Cruz. At talaga namang pati ang mga senador at ang amang si Nino Mulak ay hindi mapagtanto ang emosyon nang malaman ang mga bagay na ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Habang tinitingnan ko ang kaso ni Sandro Mulak, napag-isipan ko na may mas madilim na puwersa na bumapalot sa mga malalaking mga organisasyon at natutugso ang mga nasa kapangyarihan upang gamitin sila ng kaaway na gawin ang mga hindi magagandang mga bagay. Sa pamamagitan ng The Great Controversy na tungayan ko ang susi at pinakarason kung bakit may mga ganitong kaganapan sa ating mundo at nagbibigay sa akin ito ng kapayapaan sa aking pag-iisip. Kung nais mo magkaroon ng kopya nito ay may link sa ibaba mga kaibigan upang maka-order at ito ay free shipping nationwide. Salamat kaibigan at tayo magpatuloy. Ilan sa mga ulat ang binanggit na ibinunyag na ni Sandro Mulak ang puresahang paggamit ng droga bago ang umunoy sexual na pang-aabuso. Sa mga ulat, ibinunyag ni Sandro Mulak noong Martes, August 27 na siya ay umunoy pinilit na gumamit ng ipinagbabawal na droga ng mga independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz bago siya abusuhin ng sexual. Ang 23 taong gulang na artist ng Sparkle ay nihayag ito sa ikalimang pagdinig ng Senate Committee on Information and Mass Media tungkol sa mga reklamo ng pang-aabuso at panliligalig noong Martes kung saan siya ay lumahok sa pamamagitan ng virtual na paraan. Samantala, hindi dumalo si Cruz sa pagdinig dahil ayon sa kanyang abogado, siya ay na-confine sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City dahil sa gastrointestinal bleeding. Ipinagpatuloy ni Mulak ang kanyang kwento mula sa nakaraang pagdinig tungkol sa insidente kung paano siya napunta sa hotel room ni Nones at Cruz pagkatapos ng GMA Gala event noong Hulyo 20. Sinabi niya na matapos siyang ipakilala ni Nones kay Cruz na lasing na noon, pinainom siya ni Nones ng alak, binigyan ng 500 peso bill at inilabas ang isang hindi matukoy na puting pulbos. May ilagay na white substance sa mesa ng hotel, pinagbabasag ng keycard ng hotel room. Tapos ayun, tinuruan niya akong gamitin yung white substance. Nauna pa silang suminghod ni Dode Cruz, tapos ako po yung pinasulod nila. Ika pa niya. At pakinggan natin mismo si Sandro Mulak sa kanyang pahayag. Nauna po silang suminghod ni Dode Cruz, sila pong dalawa. Then ako po yung pinasunod nila. Then after ilang minutes po, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then si Dode Cruz po, tinanggal po yung polo ko. Bigla po niyang sinok yung nipples ko po. Parehas, sobrang sakit po. Tinanong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang aktor kung nagpalitan ba ng ginawa sina Nones at Cruz at sumagot si Mulak ng oo. Tinanong ni Estrada si Nones kung i-deny niya ang mga akusasyon ni Mulak. Ito ang banggit ni Nones. Ako po ay nagnanais gamitin ang aking karapatan laban sa self-incrimination dahil ang kaso ay nasa Department of Justice na. Doon na lamang po namin sasagutin ang mga ito dahil ito na po ang mga detalye ng kaso. Patuloy na nagtanong si Estrada kay Nones ng ilang mga katanungan. Anong oras dumating si Mulak sa kanilang hotel room? Sino ang mga naroroon sa hotel room nang dumating si Mulak? Ano ang white substance na sinasabi ni Mulak? Ano ang ginawa niya matapos umalis si Mulak?
ngunit paulit-ulit na ginamit ng producer ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Ipinaliwanag din ng kanyang abogado na hindi pa sila nabibigyan ng kopya ng reklamo ni Mulak. Nang tanungin ni Estrada kung paano umalis si Mulak sa hotel room, sinabi ni Nones na nagpaalam ang aktor dahil hinahanap pa siya ng kanyang kasintahan. Ngunit sinabi ni Mulak na hindi siya pinayagang umalis ng dalawang kontraktor at sinubukan pa umano ni Nones na hubarin ang kanyang sapatos at higa siya sa kama. Dagdag pa ng aktor, paulit-ulit siyang nagpupumilit kaya sinabi sa kanya ni Nones na kung ano man ang mangyayari dito na lang yan. Dumalo rin sa pagdinig ang ama ni Mulak, ang dating batang aktor na si Nino Mulak, at sinabi na pareho nang humihingi ng tawad sa kanya sina Nones at Cruz sa isang pagpupulong na inorganisa ni GMA Films President Annette Gozon Valdez. Hindi ko maintindihan pabigla-bigla, iba ang kwento nila kaya sila nagsusori. Kaya kami nagkita dahil gusto nilang magsorry. Akala nila okay lang na ito ay consensual, akala po namin okay lang. Yan ang eksaktong salita, ani pa ninyo. Ipinaliwanag ni Nones na bagamat humingi sila ng tawad, ito ay hindi sa konteksto ng pag-amin ng anumang pagkakamali. Inamin din niyang umiiyak sila nung nangyari ito. Ngunit dahil ang mga aligasyon ay sobrang tindi na, naapektuhan kami ng emosyonal dahil sinubukan naming kumbinsin si Nino Mulak na wala kaming ginawang masama. Nagsimulang kumalat ang mga ulat tungkol sa isang batang aktor na umano'y inabuso ng dalawang individual na inilarawan bilang mga executive ng GMA noong huling bahagi ng Hulyo. Sinasabing nangyari ang insidente pagkatapos ng GMA Gala noong Hulyo 20. Noong August 1, naglabas ng pahayag ang GMA Network na kinumpirma nilang nakatanggap sila ng formal na reklamo mula sa sparkle artist na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractor ng GMA na si Jojo Nones at Richard Cruz. Sinabi ng network na kanilang hindi muna isisiwalat ang mga detalye ng formal na investigasyon bilang paggalang sa kahilingan ni Mulak para sa pagiging pribado. Inanunsyo ng GMA na nagsimula na sila ng investigasyon sa insidente. Noong August 2, formal na nagsampa si Mulak ng reklamo ng sexual na molestation laban kina Nones at Cruz sa National Bureau of Investigation. Noong August 19, nagsampa si Mulak ng reklamo ng panggagahasa sa pamamagitan ng sexual na pag-atake laban kina Nones at Cruz sa Department of Justice. Ang mga pangyayari sa kaso ni Sandro Mulak ay nagbibigay daan sa atin na mag-isip at magnilay sa liwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng mga aligasyon ng pang-abuso, sa pilitang paggamit ng droga at sexual na pag-atake. Maraming aral mula sa Biblia ang maaaring makuha upang tulungan tayong harapin ang mga ganitong sitwasyon sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, matututunan natin kung paano humingi ng hustisya, magpakita ng awa at magpatuloy sa pagpapatawad. Sa 1:8 verse 32, sinabi ng ating Panginoon Jesus, "At makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang pagkakaroon ng tapang ni Sandro Mulak upang ilahad ang kanyang karanasan ay isang hakbang patungo sa katotohanan bilang mga Kristiyano. Tayo ay tinatawagan na mamuhay sa katotohanan at ipaglaban ang hustisya, lalo na sa harap ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang pagharap ni Sandro sa Senado at ang kanyang pagsampa ng kaso ay pagpapakita ng kanyang pagnanais na ipakita ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang mga naganap. Sa mga pagkakataong ito, tayo ay pinalalahanan na ang Diyos ang tunay na hukom na may kakayang magbigay ng hustisya. Sinasabi sa Roma 12 verse 19, "Mga minamahal, huwag kayong magiganti, kundi iwan ninyo ito sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon." Habang inaasahan nating umiral ang hustisya sa mundo, dapat nating ipagkatiwala sa Diyos ang paghihiganti at paghingi ng hustisya. Sa harap ng matinding sakit at trahedya, mahirap isipin magpatawad, ngunit itinuturo sa atin ng Biblia na ang pagpapatawad ay mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa Mateo 6 verse 14-15, sinabi ni Jesus, "Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakamali, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga pagkakamali." Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagpapawalang bahala sa pagkakasala o pagwawalang bahala sa hustisya. Sa halip, ito ay isang pagpapalaya sa sarili mula sa puot at galit at maaaring magdulot ng higit pang pasakit sa atin.
Ang pagpapatawad ay proseso ng pagpapatawad sa sarili at pagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng hustisya sa tamang panahon. Sa mga ganitong pagsubok at panalangin ay mahalagang sandigan sa Filipos 4 verse 6-7. Sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang pananalig ni Sandro sa harap ng trahedyang ito ay maaaring magsilbing inspirasyon sa atin. Ang kanyang tapang na umarap sa Senado at ilantad ang kanyang karanasan ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na humingi ng hustisya, ngunit gayon din, dapat din nating ipanalangin na magkaroon siya ng kapayapaan at lakas ng loob na magpatuloy. Sa mga ganitong isyu ng pang-aabuso at kulupitan, tayo rin ay tinatawagan na igalang at bigyan ng dangal ang ating sarili at ang ating kapwa. Sinasabi sa unang Korinto 6 verse 19-20, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong mga sarili. Binili kayo sa malaking halaga, kaya't lulatiin ninyo ang Diyos sa inyong mga katawan. Ang sinabi ni Sandro ay isang paalala na lahat tayo ay may dignidad na dapat igalang at protektahan. Ang paglabag sa ating katawan ay paglabag sa templong itinalaga ng Diyos para sa atin. Kaya tayo ay tinatawagan na igalang ang ating kapwa, maging malaya mula sa pang-aabuso at suportahan ang mga biktima ng karahasan at kawalang katarungan. Sa wakas, ang lahat ng bagay na ito ay dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa at kagalingan. Sinasabi sa awit 147 verse 3, kanyang pinagagaling ang mga pusong wasak at binabalutan ang kanilang mga sugat. Habang patuloy na nilalabanan ni Sandro at ng kanyang pamilya ang kanilang sakit at paghahanap ng hustisya, naway sila'y makatagpo ng kagalingan at paghilom mula sa Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob at paghingi ng awa para kay Sandro Mulak at sa lahat ng biktima ng pang-abuso. Bigyan niyo po sila ng lakas at katapangan na harapin ang kanilang mga pagsubok at naway madama nila ang inyong presensya sa bawat takbag ng kanilang laban. Ama naming Panginoong Diyos, kami po'y nananalangin na ang hustisya nawa ay manaig at naway ang katotohanan ay lumabas sa liwanag. Tulungan niyo po silang makahanap ng kapayapaan sa kanilang mga puso at paghilom sa kanilang mga sugat. Naway ang kanilang karanasan ay maging patotoo ng inyong kapangyarihan at awa at magsilbing inspirasyon sa iba na maging matapang at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ama naming Panginoong Diyos, turuan niyo po kami na maging mga kasangkapan ng inyong pagmamahal at hustisya sa mundo upang magbigay liwanag at pag-asa sa mga kadiliman. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.